ituturo ko ngayon sa inyo kung paano gamitin yung SketchUp. So, SketchUp software. So, ito, SketchUp software 2023, version 2023. So, i-open lang natin. Hintay lang tayo ng konti. So, dito, meron siyang unit measurement. So, nakadepende po yun sa inyo kung anong gusto nyong measurement. So, pwede kayong gumamit ng English or in inches, centimeter in metric, and meters in metric, inches again, millimeters, and meters. Pero syempre, susubukan natin yung centimeters. So, dito tayo sa centimeters. Kasi ito naman yung usual na ginagamit natin. Yan. So, ito yung makikita natin pag open natin ng SketchUp natin. So, ito yung una is mag-search tayo. So, search. Kagaya yan. Kung meron kayong gustong i-search, depende yan sa iyo. So, ito naman yung cursor. Kung saan pwede nating ituro. Kung saan natin ituro. Gusto nating, for example, dito. Gusto nating i-delete ito or i-move. So, pag move dito, pwede gamitin natin ng kung paano mo i-move. So, gamit dito sa cursor, highlight mo dito, click mo yung move, tsaka pwede na siyang i-move doon. Kahit saan mo gusto i-move. Okay. So, ito naman yung eraser. So, delete, hide. So, for example, ito ang lines. Ito nga pala yung lines or pencil. Kung saan pwede kayong magsulat or ganito, ganyan. So, gagamit tayo ng eraser para i-delete yan. Okay. And ito naman yung mga arc, o depende yan, may pie, or simple arc or curve. Ganyan. No? Magawa ko na ganyan. Curve. Ayan. Okay. Delete natin yan. So, okay, move natin medyo konti. Ayan. Para mas klaro. So, dito naman tayo sa geometrical figures again. Ito tayong rectangle, rotated rectangle, circle, and polygons. So, maraming polygons, di ba? So, depende yan sa kung anong gagamitin mo. Okay, subukan natin yung rectangle. So, ayan. Yan yung paggawa ng or paggamit ng shape. Click arrow to switch shape tools. So, these are the tools, ha. Ito ang tawag dito is tools. So, ito naman, gamit yung rectangle natin na nilagay natin, dinrawing natin, gamit tayo ng extrude or push or pull. Extrude pieces to create 3D. Makagawa tayo ng 3-dimensional forms. Sample dito. Okay, meron tayong rectangle. Gagamit tayo ng extrude na tool. So, hihilain lang natin yan pataas para maging 3D. Ganyan. So, gagawa tayo ng 3D. Pwede rin natin yan gamitin. Maganda tayong gamitin yan dito sa side. Click. Ganyan. Pwede rin dito sa front. Pwede rin dito sa other side niya. Ayan. Next naman natin is itong offset. So, offset ay magagamit din natin yan kung gusto natin sa side, for example. Ayan. So, i-offset lang natin yung line dito para makagawa tayo ng another rectangle. Pero, magbibigay din tayo ng measurement. For example, dito, lagay natin ng 5. Click. Okay, enter click. And ganyan. Dito makikita natin yung measurement dito sa baba. Dito. Yung portion na to. So, pwede rin i-click mo siya. I-click mo na lang yung gusto mong measurement or dimension. So, ito na tayo sa move or move tool.
move or copy. So, paano ba natin gagamitin yung move? So, again, gamit tayo ng select or cursor, click arrow, then i-highlight lang natin ito. Pagkatapos nating ma-highlight is gagamit tayo ng move para mailipat natin doon sa ibang area or direction. Okay, so next naman is itong rotate. So from the word rotate, so paano ba natin i-rotate? Meaning to say, i-change natin yung position niya. I-rotate natin. Kagaya nito. Okay, dito area na to, gusto natin i-rotate. Saka dito, dapat 2 points or 2-point area para at least ma-move natin. Parang ganyan. Gusto natin i-move. Ayan. Okay, kung gusto naman natin siya itaas, so, tingnan ng mabuti yung protractor na symbol. Para kung gusto nating i-flip yan sa taas, pwede nating i-flip ganyan. Gamit ang rotate. Di ba? Okay. So, balik natin. So, ito is scale. Ito ang tinatawag kong scale na pwede nating i-enlarge at i-reduce yung size. For example, dito. So, pwede nating paliitin at palakihin. Enlarge or i-reduce yung size. That is scale. Okay. And flip. Meron tayong flip. Okay. Flip natin using this one. Okay. Pwede natin gamitin yung flip. Baliktarin. Flip meaning to say baliktarin. Okay. Kung gagawa tayo ng floor plan, gagamit tayo ng ganito. Tape measure tool. Sukatin natin. From here, sukatin natin ha. Gumawa tayo muna ng reference line. Pag nakagawa na tayo ng reference line, pwede na tayo magsimula paggawa ng floor plan. So, from here, from reference line, so for example, ang sukat ng bahay natin is 10 by 10 by 6 cm. Sige, centimeter yan kasi centimeter yung gamit natin. Pwede tayong 10 by 6 cm. Okay, so sukat tayo dito ng length niya is 10. Type natin yung 10. Okay, enter. Yan. So, yan yung centimeter. Paano natin malalaman kung tama ba yung sukat natin? Okay, titingnan natin dito sa dimension. Ayan, susukatin natin. So, tama yung ginawa nating sukat. That is 10 cm. Okay. Next is susukatin naman natin yung width niya. Width is 6 cm. So, type naman natin yung 6 cm. 6, ayun, lagay yung 6 dito. But again, 6 cm. Enter. Ayan, that is 6 cm. Tingnan natin kung tama ba rin yung sukat. So, nasaan na yung dimension? Okay, titingnan natin kung tama ba yung sukat. Okay, that is 6 cm. Ayan, yan yung sukat niya, 6 cm. So, meaning to say, tama yung ginawa nating measurement using pulpose rule. Diba? Okay, cancel natin. Ayan. So, ito naman, paint bucket. So, kung gusto nating malapit na matapos yung ginagawa nating object or bahay, sample, gawa tayo nito, okay? Ayan. So, gamit tayo ng extrude. So, lagyan natin ng paint bucket, kulayan natin. So, pipili tayo dito sa mga materials natin dito. Meron kasing mga components dito. For example, ito yung gagamitin natin. Pero usually, ano lang tayo, color lang muna tayo sa color. Pipili rin tayo dito ng materials na pwede nating pangkulay. Or meron din glass, landscape, metal, patterns, roofing, stone.
Kung gusto nating glass, so ilagay natin yung glass. Glass. Okay. Glass na yan. So, makikita mo yung sa ilalim niya. Kung gagamit ka ng glass. Marami pang pagpipilian sa components in terms of materials, no? Pwedeng pangkulay. Gamit ang paint bucket. So, ito naman is orbit. So, paano natin i-move yung position ng camera or yung angle. So, ganyan. Gusto nating palibutin yan. Gagamit tayo ng orbit. So, gamit lang tayo ng mouse para ma-turn natin into this kind of area. So, ayan, maikot-ikot natin. Our hand symbol is pan. Move your view horizontal or vertical. So, pwede natin gamitin yan. Kung gusto natin i-move horizontal, ganyan. Eh, pwede rin pataas. Ano naman yung zoom? O, paano natin i-zoom yan? O, okay, ganyan. Naman natin kung paano ang zoom. Kung gusto natin malapitan o makita niyang malapit, gamit lang tayo ng zoom. At ito naman yung zoom extent para mas klaro talaga. So, ito naman yung 3D warehouse. Pero gamit na tayo nito pag naka-sign in na tayo. So, pwede ka ditong magpumili ng mga pictures, ng mga 3D pictures na pwede mong i-download. Ibig sabihin, ready-made na or ready for use na. Hindi mo na kailangan gumawa. So, meron kang mag-download dito pag naka-sign in ka. Once naka-sign in ka, dito. At ito naman, extension warehouse. So, dito ka rin makakakuha ng mga extension na mga for example, mga tools. Pero kailangan mo pang mag-download. Layout. So, ayan. Isisend mo yung output mo sa layout na makikita mo dyan sa desktop or sa labas. Kaya dito. Ayan. Dito sa layout na to. I-transfer mo sa layout yung trabaho mo. Extension manager. So, iba naman to, di ba? So, ito pag once naka-sign in ka na o upper yung profile mo, yung personal details mo dito. So, ito may mga pagpipilian, mga kulay, mga components ito na kung saan kung matatapos ka na sa iyong output, pwede mo na itong kulayan gamit yung mayroong metal patterns, roping at marami pang iba. Okay. So, dito, pwede ka rin mag-search dito. Like, for example, human. Search mo lang dito at lalabas yung human. O, ganyan. Pwede mo itong i-download para magamit mo.